maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng Bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw na naman ng Martes, ika-14 sa buwan ng Hunyo. Medyo makulimlim yung panahon, ano? Sa ngalan po, mga lingkod ng bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group and radio program in partnership with Eastern Police District. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama kasama ang aking co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste, and the man behind the Lingkod ng Bayan radio program, Chief Directorial District Directorial Staff, Police Colonel Benliner Capili. Mamaya po, mapalad tayo at makakadaupang palad natin. Meron tayong changes, ano? Nagkaroon ng urgent conference yung ating panauhin. So, he will be represented by one of the officers coming from Bureau of Fire and Protection. Okay, bago ko magpaka-layo-layo, congratulations to each and every one of us on the celebration of our 124th Independence Day. Robin, maganda tanghali sa'yo. Pababatiin kita mamaya, no? Siyempre, pagbati ng aking poging ko anchor, Police Lieutenant Julius Criste. Ito ba yan, partner? Magandang tanghali sa iyo, partner, at sa iyong napakagwapong kasama dyan kay Police Corporal Robin Barameda, no? Namimiss ko dito pagka sa kanya ako naghahanap ng Siyempre, print ko ng script ko. Okay, wala partner. Partner, wala kang tiga ngayon, wala kang tiga. Go ahead. Hinahanap ko yung stand ng phone ko, hindi ko makita. Pala, nandito na pala.
Ayun, magandang tanghali sa iyo partner at sa iyo Robin at isang mapagpalang araw muli sa ating mga giliw tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Gaya nga ng sinabi mo partner, muli po ang aking pagbati ng isang maligayang ika-124 na taon na araw ng ating kalayaan. Alam mo partner, dapat atin tong ingatan, ipagmalaki at pahalagahan, no? Mahalin po natin yung ating bayan at magkaisa tayong lahat tungo sa isang bansang maunlad at malaya. Gaya nga ng sabi mo partner, ang ating magiging panauhin mamaya, no, mula sa Bureau of Fire. At nasabi mo na hindi pa bigla pa lang nagkaroon ng pagbabago, no. Akala ko si Regional Director ng Fire uli yung ating mga kasama, sabi ko general na naman yung ating kakausapin partner. Medyo Ah, na naman ako. ano naman, very sudden lang yung pagpapalit, Mm. but Okay lang since the partner. time that he was scheduled, actually the good general Mm. is very cooperative, no? So Mm. mamaya batiin natin ang butihing direktor ng NCR Bureau of Fire and Protection. Mm. Tama ka partner. Pero bago tayo magpatuloy partner, syempre batiin muna natin yung ating minamahal na officer in charge ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, no? Kaya Police Lieutenant General Vicente Dupa Danao Jr. Sir. At gayon din sa ating minamahal na Regional Director ng NCRPO, kaya Police Major General Felipe R. Natividad. At sa aming ama ng Silangan Distrito, kaya Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Sir. Siyempre, partner, batiin natin yung pamahalaang lungsod ng Marikina, no, na lagi nating katuwang at kaagapay sa pagbibigay ng serbisyo dito sa ating mga kababayan sa Marikina. Sa pangunguna ng ating napakasipag at butihing ama ng lungsod ng Marikina, kay Mayor Marcelino Marcy Archidoro. At siyempre, nais nating batiin ang lahat ng ating mga kapulisan sa lahat ng sulok ng bansa, lalong-lalo na siyempre yung aming mga pulis dito sa Marikina, yung aming mga masisipag at mga disiplinadong pulis Marikina, kagaya ng iyong kasama dyan, partner. At muli po, magandang tanghali po sa ating lahat at patuloy po nawa tayong pagpalain ng ating dakilang lumikha. Partner? Siyempre, magandang tanghali sa Eastern Police District Director, Police Brigadier General Orlando Yebra. Magandang tanghali din kila Attorney Eric Valero. Congratulations on the celebration ng anniversary, no, ng LTFRB. And then kay Attorney Andrew Ferrer. Maaari niyo po kaming pakinggan sa FB live streaming, FBDWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa YouTube din po kami at sa inyong talapitan sa radio, DWBL 1242 kHz AM band. Bago ko pabatiin at pasalamatan muna si CDDS, ang COP ng Marikina, kay Lieutenant Mase, sa aking pilots, Police Corporal Robin Barameda, din kay Police Corporal Karen Canuto. Congratulations to the proud parents kay Miss Aida and Romeo Esguera for their future Dr. May Esguera, who just graduated in UST, cum laude. Ang galing-galing. Congratulations, May. Once again, magandang tanghali kila Attorney Eric Valero, Attorney Mark Cafino, Attorney Andrew Ferrer, sa aking pamangkin kay Edward Cabase Jr., Director ng Region 2 LTFRB. Okay, Robin, bago natin ihatid yung ating mga balita, siyempre pababatiin ko muna tulad nga na nasabi mo, nami-miss mo partner yung iyong tiga. Go ahead. Yeah, sir. Tita Bali, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. At samahan nyo kami sa isang oras na diskusyon na ating gaganapin. At siyempre, tita, nagpapasalamat ako sa ating OIC kay Police Colonel Gerson Visayas, sir. Maraming salamat po. At ang ating CDDS, sir. At kay Police Colonel Ben Liner Capili. At siyempre, tita, batiin ko na rin ang aking may bahay na sumusubaybay sa atin ngayon. Hindi nawawala. Ipot ko lang dyan. Stay happy. Yes. Salamat. May paminto lagi, partner. Batiin muna natin, partner, ang bumubuo ng Marikina Kaagapay Radio Action Team, headed by CDDS, Police Colonel Ben Liner Capili,
Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste, may co-anchor, Police Lieutenant Mase, Police Corporal Chris Jean Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Aiza Kapalad, at kay Police Corporal Nezerezo. Gayon din kay Police Corporal Mark Lado, we miss you. Okay, we have 9 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng Pharmaserve. Dalawang most wanted person ng Marikina arestado sa pinaigting na anti-criminal operation ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay Robin. Matagumpay na naaresto ng Station Warrant and Subpoena Section ng Marikina PNP ang top 10 sa most wanted person ng Lupao Police Station at number 8 naman sa provincial level ng Nueva Ecija matapos ang isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO sa pamumuno ni Police Major Monico Aliado, hepe ng SIDMS. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 38 sa kahabaan ng Paraiso Street, Barangay Parang, Marikina City, pasado alas 2 ng hapon noong ika-9 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Rapi Oison, 37 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong barangay. Naharap ang suspect sa kasong RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility ang naturang suspect. Sa isa pang operasyon ng Marikina Warrant and Subpoena Section, naaresto naman ang isa sa most wanted person ng Marikina PNP matapos ang isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o SACLEO na pinangunahan naman ni Police Lieutenant Michael Danao, hepe ng Station and Warrant Section. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 165 sa kahabaan ng Malayan Street, Barangay Malanday, Marikina City, pasado alas 10 ng umaga noong ika-8 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala naman ng suspect na si Armando de la Cruz, 44 na taong gulang na kasalukuyang naninirahan sa parehong barangay. Naharap ang suspect sa kasong frustrated murder na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Ang balitang yan ay handog sa inyo ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Gayon din ng Pharmaserve. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Gayon din kay Afternoon, Bob. ma'am. Ganda ng boses nung radio, ano mo dyan? Talaga pagbalita ko. Buong-buo, partner eh. Pwede na ba siya? Pwede na ba siya? Pwede na. Akala ko si Aljo Bendido. Congratulations partner mukhang napakatagumpay ng pag-MC mo doon sa 124th Independence Day celebration. Hindi tayo si partner. Nagbigay pugay lang tayo sa katawat natin. Oo, Siyempre, nagbigay ka na naman ng iyong mga makakatang Anyway, lang tayo. Okay. So this time nais po nating ihatid ang AVP ng Bureau of Fire Protection ng National Capital Region. Pero bago yan, Jigger, I just want to extend my thanks to the Office of the Fire Chief Superintendent Gilbert Dolot, ang supposed to be a guest natin, who happened to have an urgent conference ngayon. So he will be represented by one of his officers from the PIO, the Chief PIO of Bureau of Fire and Protection, NCR. Thank you sa kanyang secretary, kanyang executive assistant, kay Police Inspector Bautista. So we are now playing the AVP of Bureau of Fire and Protection, National Capital Region. Marso 2020 noon nang pasimula ni Chief Superintendent Dolot na pangasiwaan ang BFP-NCR. Buong tapang at husay niyang hinarap ang kaliwat kanang hamong kanyang nadatnan sa Metro Manila na pinangungunahan ng paglaganap ng COVID-19. Sa kasagsagan ng pandemya, maging ang ilang mga bumbero ay hindi nakailag sa nasabing COVID-19 virus.
Ngunit sa pagpapaigting naman ng protocols, naranasan ng BFP-NCR ang zero COVID case noong November 2021 dahil sa inilunsad na Target Zero transmission. Bagaman nabala ang lahat sa COVID-19 cases, hindi pa rin isinawalang bahala ang pangunahing mandato ng kawanihan. Kaya napababa ang bilang ng mga sunog at halaga ng pinsalang dulot. Ito'y dahil naman sa Oplan Ligtas na Pamayanan on the road. Maging ang Fire Code Fee Collection 2021 ay napahusay pa dahil umabot ito sa 1,75,404,863.65 Philippine pesos. Nakapagpatayo ng mga infrastruktura, nakabili ng mga bagong PPE, kung saan naging magkatumbas na ang bilang ng mga operations personnel at PPE at may mga sobra pa. Nagkaroon na rin ng mobile SCBA unit sa ilang mga istasyon. Napunan ang pangangailangan ng computers, laptops, CCTV, radio repeaters at digital radios. Naipagawa na rin ang wagon ng kawanihan. Nagkaroon ng deeds of use of right na may kasamang mga plano. Ang budget utilization rate ay umaabot ng 99%. Bagaman abala, nabigyang pansin pa rin ang promotion at recruitment. Maging ang aberya sa promotion noong mga nakaraang taon, nasolusyonan na. Naisakatuparan rin ang MPOS, FCERS at EFSIC system na naglalayon ng kaginhawaan sa mga kliyente. Ang Operation Star o Sangbuhay ay kinakitaan ng kahusayan, maging ang Strategic Development Plan ay nabibigyang kulay. Sa panahon ng mga sakuna, katulad na lamang ng pagbaha sa Marikina, pananalasa ng bagyong Ulysses at bagyong Odette sa Cebu at Bohol, tinitiyak ng BFP-NCR na makapaghatid ng tulong kasama ang mobile kitchen at mobile clinic. Bilang pagpapalawig pa ng kahusayan at kakayahan, nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay, USAR, Water Search and Rescue, Swift Water Rescue, Boat Handling, Hazmat, at Vehicle Extrication. Sino ang mag-aakala na habang nasa gitna ng pandemya, na isakatuparan pa ang pagkakaroon ng K9 Unit at Maritime Unit bilang karagdagang lakas ng kawanihan? Sa walang humpay na pagsubok, walang tigil na sakripisyo, walang urungang paglilingkod, na mayagpag pa rin ang BFP-NCR ng tanghalin bilang the best Regional Office of the Year at kauna-unahang rehiyon na nagtaglay ng Safety Seal. Naisakatuparan ang mga proyektong ito at nakamtan ang mga parangal dahil mahigpit na hinagka ni Chief Superintendent Gilbert D. Dolot, ang kawanihang itinuring niyang anak, ang Bureau of Fire Protection, National Capital Region. Happy listening sa office ng Chief District Directorial Staff headed by Police Colonel Benliner Capili. Congratulations! The man behind the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Okay, our supposed guest is the director ng Bureau of Fire and Protection, National Capital Region, Police Chief Superintendent Gilbert Dolot, who happened to have an emergency. May meeting siya, no? So, he will be represented by none other than the PIO. He is a registered nurse by profession. He finished his Bachelor of Science in Nursing in 1994. He also earned his Bachelor of Science in Public Safety at PNPA, belonging to Kabalikat Class 1998, with the rank of Inspector. He chose to join the Bureau of Fire and Protection and was assigned at the Intelligence and Investigation Division, National Headquarters, before his transfer to the field units in Pasig City and Marikina City until 2004. He got promoted to Senior Inspector 2001 and Chief Inspector in 2008.
He was designated as Fire Marshal of Pasig City in 2011. Before his transfer to the Fire Suppression Operation Division at the National Headquarters on November 2016. He became the Fire Marshal at Olongapo City in 2017, preceding his month-long assignment as Provincial Fire Marshal of Bulacan in January 2018. His latest promotion to superintendent in 2017 qualifies him to hold the position as City Fire Marshal of Makati City on February 2018 and Taguig City in 2020. His long experience and exposure in the field of urban firefighting, rescue, and other emergency operations categorize him as a seasoned firefighter. Hence, he earned numerous notable awards, commendations, and medals. Fire Superintendent is also a graduate of Bachelor of Science in Fire Safety Engineering and Masters in Public Administration. He also finished in Public Safety Officers Basic Course, Public Safety Officers Advanced Course, and Public Safety Officers Senior Executive Course in 1999, 2003, and 2021, respectively. At present, he holds the position of being the Chief Public Information Unit at Bureau of Fire Protection National Capital Region. We are honored. We have with us the Chief PIO of Bureau of Fire and Protection National Capital Region, Fire Superintendent Roy Durias Quisito. Magandang tanghali po. My partner is with me, Police Lieutenant Julius Cristo. Sir, magandang tanghali po. Okay, kasama na natin si Fire Superintendent Roy Durias Quisto. Magandang tanghali po. With me is my co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste, and syempre ang nasa tabi ko, ang poging si Corporal Robin Barameda. Gandang hapon, sir. Isang mapayapa at mapadiyos na tanghali sa ating lahat. Salamat Ma'am Flory sa napakagandang pagpapakilala sa inyong abang lingkod. Ako po si Fire Superintendent Roy Quisto, ang ating current Regional Public Information Unit Chief ng Kalakang, Maynila. Sa ngalan po ng aking Director, Fire Chief Superintendent Gilbert D. Dulot, i-represent ko po yung tanghaling ito para sa mga accomplishments ng ating Kalakang, Manila. Kasama po ang aming Fire Chief, Fire Director Luis Puracan, ang ating Fire Chief. Okay, napakaganda partner yung kanilang ABP, no? ABP, Bumati ka muna partner, batiin mo muna si Fire Yes, sir. Superintendent Quisto. Yun. Magandang tanghali po sir at maraming salamat po sir sa pagkakataon at oras na inilaan niyo po sa aming programa. Isang malaking karangalan po to sir para sa amin. Dito po sir sa aming programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sir, kamusta po ang Bureau of Fire Protection natin sa buong NCR? Pagdating po sa pagkapanatili po ng kaligtasan sa ating komunidad, hindi lamang po sa sunog, kundi sa iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga nagdaang panahon ng pandemya at maging po sa kasalukuyan, sir. Actually, meron tayong anchorage ng ating activities with regards to fire administration, fire operations, including intelligence and investigation activities, pati na po yung ating mga rescue operations in disaster matters, at pati yung COVID-19 protocols na pinapatupad ng ating pamunuan dito sa Kalakang, Maynila. So far, in terms of accomplishments, marami po ang ating our data revealed that accomplishments surpasses other accomplishment of other regions. Yung ating human resource ay pinapanatili at palaging ina-update yung deployment ng ating mga personnel
doon sa operational readiness natin. Lalong-lalo sa hindi lamang kasi pag sinabi nating Bureau of Fire Protection, lagi po ang concern natin ay parang mindsetting po ng ating mga kababayan Tama. ay ito Akala ay ko patungkol sa sunog o pagresponde Sa sa nasusunog na bagay o nasusunog na Opo. structure or tatawag nating structural fire. Mm. Pero hindi lamang doon nag-limit no ang ating trabaho dahil ang trabaho po ng ating fire department ay fire prevention matters. Tama, sir. If fire prevention fails, andun po yung ating fire suppression activities na under ng operations. And andyan din po nakapaloob yung ating fire rescue and fire intelligence and investigation unit na sama-samang responde sa ating nasusunugang area. Okay, partner, maka-butt in ako, no? Binabanggit ni Sir kanina yung about talaga do sa fire. Pero Sir, makasingit nga, iniisip ng karamihan ano, na kung wala daw sunog, wala daw trabaho ang ating mga bombero. Ano po ba ang masasabi niyo dito? Yun na mo. Salamat ma'am sa napakahalagang katanungan. No? Oo nga. Actually, ang buod o ang backbone ng ating Bureau of Fire Protection is to suppress, no? But it's not limited to fire suppression, kundi mahalagang bagay unang-una yung fire prevention natin. So doon sa mission natin, piniprevent natin yung fire. And if not prevented, kasi hindi naman talaga may iwasang hindi magkaroon ng sunog. So kailangan lang magkaroon ng mitigation, no? Immediate response, immediate deployment ng fire apparatuses and personnel. So may mga strategies and techniques po tayong implement sa field o sa ground, sa fire ground. So pag wala pong sunog, ang ating mga fire personnel ay nagka-conduct po ng fire safety inspection sa mga establishments, no? Yung mga registered fire establishments natin sa ating mga local units sa mga cities ay inspection po ng ating fire personnel, no? So sa pag-inspection ng mga establishments, marami po tayong titingnan, no? And ang concern of course is yung safety and readiness ng isang building patungo doon sa isang ligtas na gusali pag mayroong occupants. So napakaraming type of occupancy. May tinatawag tayong mga residential, yung ating mga kabahayan, yung mga condo units, yung mga high-rise building ay mga residential lang tawag natin dyan. Mayroong commercial, yung mga ating storage facilities. So marami. So lahat po yan ay ating tinitingnan. And then mayroon tayong mga engineers. May proseso po, no, yung fire safety inspection. Una-una galing pa na sa plano bago itayo yung building ay atin na po yung inspection. So maraming proseso. At ang pagdating po sa mga sakuna or tinatawag nating disaster ay nakaprepare po tayo. May mga trained personnel tayo to respond in a disaster area tulad ng usually dito sa NCR, Kalakang, Maynila, yung flood at yung typhoon natin, yung effect ng typhoon, yung flood at saka mga landslide. More particularly, of course, in Marikina. I was once assigned in Marikina way back 2003 and I am also a resident of Marikina before my transfer in Pasig City. So parang may pusong Marikina rin ang yung abang lingkod ng Sabi nga partner, di ba? Once daw na napunta ka at nasa ng Marikina, hanggang magiging pusong Marikenyo ka para babalik ka mo. Kumbaga partner, ang sabi nga ni Sir doon sa buod parang sinabi ni Sir Nano, yung atin namang mga Bureau of Fire Protection, nandyan yan para mapigilan, Sir, no? Para hindi mapigilan yung mga maaaring maging insidente na pagkakaroon ng sunog sa mga establishmento natin. Hindi lang basta pag bumbero, inisip natin para sugpuin lang kagad yung sunog eh. Kumbaga sila, Sir, para agapan kagad yung ano mga pwedeng mangyari. Tama po yan. No? Kumbaga sa isang health facilities, kung ikaw ay doktor, may kasabihan po tayo na an ounce of prevention
is better than cure. the pound of cure, no? Okay, So tama po, sir. sa totoo lang, ang talagang ang campaign talaga ng ating bureau ngayon is to promote fire prevention talaga. Kasi doon natin na-prevent yung ating mga sunog. So kung wala tayong sunog, wala tayong respondihan, walang buhay at ari-arian na masasayang dahil sa Tama, mapinsalang sunog. But Ang we need apoy- to clarify, sir, sabi nga kanina, 'di ba? Hindi lang sunog yung trabaho ng bombero Tama, partner. natin. Tama po Okay. yun, hindi lang sunog po. Okay, siguro I would like to acknowledge Colonel muna, no? Yung buong ESCAS, no? From Marikina, congratulations po daw. They are watching all from Marikina, kay Captain Greco Gonzalez, kay Lieutenant Michael Mase, no? Kaya din sa office ni OCDDS, si Rodelisa San Buenaventura. Congratulations daw, Team Marikina. Kita nyo, sir, binanggit nyo kanina na you were previously assigned in Marikina. Ganun magmahal ang mga tiga Marikina, no, Baka partner? biglang naalala bigla si Sir, partner, ng mga matagal nating pulis na nakasama rito. Sir, gusto rin namin munang i-congratulate kayo dahil base nga po sa pinalabas yung ABP kanina, kayo po ang Oo nga, hinirang na ganda. Best Regional Fire Office sa buong Pilipinas, sir. Congratulations, sir, at saludo kami sa inyo dito sa NCR, sir. At saka, and the first ano yata, na nagkaroon ng seal, tama po ba? Pwede po bang palawakin natin ito, Fire Superintendent Kisto? Safety Yung safety seal, Apo, yung safety seal po, yun pong yun. yan po yung pag-maintain natin ng ating nung COVID-19, yung ating mga responses, yung ating deployment doon sa mga deployment area ay napakaganda, at yung management natin ng administrative and operational capability and readiness ng buong NCR, including the field units, no, hindi lamang yan dito sa opisina ng regional office, kundi maging sa districts 1, 2, 3, 4, 5 and station level, including the substation level sa pinakamababang unit natin sa field with regards to administrative and operational functions ng ating Kalakhang, Maynila in Bureau of Fire Protection. Iyon. Kumusta naman po, sir, yung data, sir, ng mga fire incident natin dito sa buong Kamaynilaan, sir? Kumusta naman po? If we compare the data, no, from previous year 2021 with our data this year from January to June 2022, malaking porsyento yung binaba, no. Actually, may figures tayo to be exact, no. To be exact, last year mayroon tayong nakatalang 1,515 fire incidents. Total na po yun, no, from January to May. And for this year, January to May 2022, ay mayroon tayong 1,302 fire incidents. So, medyo malaki rin ang pagbababa niya. So, that connotes, or if i-analyze natin yung figures, napaka-effective ng ating fire prevention campaign. Kasi kung wala yung ating fire prevention campaign, yung inspection natin, yung mga lectures natin, yung coordination natin sa local government units, sa mga barangay captains, and sa mga brigades natin, hindi tayo magsasucceed doon sa ating community campaign against fire. Tama po, sir. Sir, kumusta naman po, sir, yung ating mga logistical at medical capability po ng ating mga fire station dito po sa buong NCR? Sapat na po ba, sir, na masasabi natin na handa po at preparado po tayo sa mga insidente ng sunog or emergency, search and rescue, and even po yung mga road clearing po natin na talagang nakikita natin nakabahagi po yung Bureau of Fire Protection ng ating mga LGU, sir? Looking back to previous years, long time ago, no, when I was an inspector in fire service way back 1998, compared sa ngayon, sir, at this present time, no, malayo na, sir. Bureau of Fire Protection, no. Nakita ko yung mukha ng ating fire department, lalo dito sa Kalakhang, Maynila, dahil NCR boy po tayo. Nakita ko yung
disparity or difference, no? Malayo-malayo na yung ating fire protection ngayon. Ibig sabihin, nakapag-establish na tayo ng parang naging na-professionalize na natin sa personnel natin, na-professionalize na natin yung personnel. And kasi dati may bombero tayo na high school graduate, military graduate, pag sinabi ni mayor na pwede ka na, ituturo lang, in na doon sa service. Pero ngayon na because of yung trend natin doon sa under tayo ng yung sa civil service, so may mga QS tayo yung quality standard na and then pumasok na yung mga logistical support natin, yung pagbili natin ng mga state of the art fire trucks, no? Ilang batch na from last year and nung previous years na napakaraming fire trucks na made from Austria, no? Power yung brand, napakaganda ng fire truck na yun, equipped with yung nacelles, lahat ng niya. And then so far ngayon in terms of personal protective equipments, no, from head to toe, yung ating fire coats, helmets natin, yung fire jacket, fire coats, 1:1 yung ratio natin. Dati kasi pag sumasampa kami sa truck, naghihiraman ng gamit, no? Gamit. Pahiram muna. So may mga personnel tayong dati ay walang protective equipment. Sumasalang sa sunog, pagpasok sa sunog, minsan walang breathing apparatus. Usually, ang ginagawa, nagtatakip lamang ng panyo sa ilong o damit para makapasok sa isang nasusunog na structure. So isipin natin, during fire incidents, ang occupants o mga tao ay nagmamadali, nag-rush, no? Tumatakbo na palabas ng building, samantala yung ating fire personnel nagmamadali din pumasok doon sa isang nasusunog na building. So kita natin yung difference, no? So yung safety. Okay, Colonel, Police Superintendent Kisto, wag niyo po kami iiwan, standby muna po. Tayo po ay mag-i-station ID. Standby lang po. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Kasama ko pa rin ang aking partner, Police Lieutenant Julius Criste, si Corporal Robin Barameda, ganyan din si Corporal Karen Canuto. Ganda tanghali kay Corporal Mark Jonathan Clado. Kasama pa rin po natin, representing the NCR Director ng Bureau of Fire and Protection, si Fire Chief Superintendent Gilbert Dolot. With us is Fire Superintendent Roy Kisto. Magandang tanghali pa rin sa OCDDS Office, Eastern Police District. Partner, kanina may binabanggit si Sir, pero siguro I would rather ipasok na rin itong katanungan kay Fire Superintendent Kisto na kung saan po ano nga ba yung naputol natin kanina, partner, kay Sir Kisto? Doon sa mga kagamitan nila, sir, ngayon pagdating sa kanila mga logistical capability. Ang sinasabi ni Sir, malayong-malayo na partner. Yung pagdating sa malayo na nga. equipment. Oo nga, partner.
Pero ano rin natin ito, no? Kasi ito, sa mga bagong establishmento partner o kahit na sa luma, meron silang random inspection na sinasagawa sa sa mga establishmento, no? Pero bakit po o sa mga inspected establishment, no, nangyayari pa rin po ang sunog although naisagawa nyo na yung inspection. Ano po ang maaaring causes nito? Based on statistics, kadalasan sanhi kasi ng sunog natin is electrical in nature. So, Okay. yun naman talaga, and very common yan. Hindi lang naman doon sa na-inspect, no? Kasi usually yung inspected establishment ay yung mga registered establishments from the BPLO or Business Permits Licensing Office. But how about doon sa mga kabahayan na lalo yung informal settlers ba? Na hindi natin na-reach ng inspection dahil hindi sila nag-a-apply ng mga permits. So Pero sir, was there an incident na ang inspected establishment ay nakaranas pa rin na magkaroon ng sunog? mayroon tayong mga incidents na ganyan. Okay. Actually, ang fire incidents kasi o ang pagkakaroon ng isang sunog ay hindi natin totally ma-prevent. Pero mamimitigate natin ang causes o ang damages if we follow fire safety protocols. No? Halimbawa, sa isang bahay, random inspection o sa isang establishment, kulang pala siya ng fire exit, pwede natin palagyan ng fire exit so that if fire occurs, ang mga tao o ang residents o ang occupants eh mayroong access to the safe places. Or kung yan ay isang high-rise o medyo mataas na building o gusali, kung walang sprinkler system, papalagyan po natin ng sprinkler system. So yun yung advantages ng isang gusali na nagkakaroon ng fire safety inspections. So kadalasan po ito ay laging common hindi lang naman sa NCR kundi maging nationwide, common yung electrical cause in nature, yung tawag nating arcing, yung lost connection, and third yung open flame, no, yung cooking natin, usually kitchen fires, and yung mga pagsindi ng kandila, halimbawa brown out tayo o gumagamit ng gasera, napapabayaan, pagtulog nakalimutan, doon na nanggagaling yung sanhi ng apoy natin. So kadalasan kung trained yung ating yung community natin, trained sa o nakapag-conduct tayo ng fire safety lecture, alam nila ang ginagawa pagdating sa fire incidents. Alam nyo, pag may sunog kasi hindi naman Superman yung ating mga fire personnel na narinig natin yung sigaw ng taong bayan. So isa sa mga trust ng ating Bureau of Fire Protection is to educate the community. So may mga programa na ibinaba yung ating butihing regional director doon mismo sa kumbaga sa pinaka basic unit ng ating society, ng ating community, yung family, no. So binaba natin hanggang sa isang bahay na may nanay, may tatay, may anak, may kasambahay. So binaba natin hanggang sa ganong level. Iyon. Sir, maiba naman po. Sir, maiba naman po ako. Pagdating naman po sa ating mga personnel, sir, meron po ba tayong mga programa sa BFP na may kinalaman po sa ating mga personnel po na lalong magpapabuti po at mag-aangat ng kanilang serbisyo sa ating komunidad, kagaya po halimbawa ng mga trainings, incapacitation program, or maging sir yung para sa mga moral and welfare sir ng ating mga personnel, sir? Yan, napakaganda, no? Isa yan sa trust ng ating Butihing Regional Director, yung tinatawag nating career pattern, no? At saka yung skills improvement based doon sa kanilang designated functions, no? So marami kasing functions yung ating fire personnel. Pag ma-assign ka sa administration, maraming functions doon. Pag ma-assign ka sa operations, maraming functions sa operations. Yun yung may fire suppression doon, may rescue, may emergency kasi may mga nurses tayo, may mga emergency medical services tayo. So may mga mandatory may mga mandatory schooling, no. Halimbawa, sa recruitment pa lang, after the recruitment, pag natanggap ka sa Bureau of Fire, so mag-undergo katulad ng PNP, mayroon tinatawag na
BRC, basic sir. course, no? Yung Basic BRC sa amin tawag, basic courses yun na in-undergo para maging permanent ka ang status sa fire. And then after that, may promotion yun. So hindi ka naman mapapromote into higher ranks pag wala kang mandatory training tulad ng inspection and investigation course, and then yung supervisory courses. Hanggang sa maging marating mo yung sergeant o SPO4, mapopromote ka into inspector or magiging officer ka. So doon sa ladder na yon, ma-undergo mo lahat ng training, yung planning kung paano ma-enhance yung isang personnel patungkol sa kanyang designated functions, and nire-rotate po natin sila, hindi lamang doon sa isang field, kundi doon sa sinabi kong career pattern, parang table of organization, may mga bracket, no, na sa ganitong rango, if O1 ka, ito dapat ka sa operation agad, sa fire operation agad sila ma-assign. After which, kung sila ay mga engineer or mga accountant, pag nag-FO2 na sila, pag na-akit na sa ladder, pwede natin silang i-assign doon sa administrative functions o yung line nila as skilled personnel. Halimbawa, engineer pala siya. Expertise nila, sir. Yes, expertise. I-assign natin sila sa i-assign natin sila sa fire inspection para magbasa ng plano, mag-inspection ng building. Kung sila ay mga nurses, i-assign natin sila sa emergency medical services, no? At so on and so forth, hanggang sa yung mga criminologist, yung mga i-assign natin yun sa investigation units. So lahat yun naka-detalye na o naka-pattern na, at ang gagawin na lang ng human resource unit natin ay napaglalagay ang mga tao sa mga kahon na yan o boxes na yan according to organizational structure na approve ng ating Bureau of Fire Protection National Headquarters. Iyon. May program po pala talaga, sir, no? Yes. Sir, alam din po natin, sir, na ang BFP po gaya din po ng PNP, sir, no? Na hindi lang po tayo basta nakapokus sa kung ano po yung mandate po natin, kundi tayo po laging nakahanda sa mga pagkakataon na kailangan po yung ating serbisyo, di ba po, sir? Ano po, sir, yung gusto mong sabihin sa ating mga personnel po ninyo diyan sa BFP pagdating po sa kanilang mga dapat tandaan at isa puso pagdating po sa paghahatid nila ng serbisyo sa ating kapwa at komunidad, sir? Okay, partner, isingit na natin to, no, kasama ng iyong katanungan. Alamin din natin kay Fire Superintendent Kisto, no, yung about the Philippine Public Safety Academy, which shall cater BJMP and BFPO officers, sir. Yes, sagutin ko lang una yung Kay partner, kay Lieutenant Christina, yung concern regarding dun sa paano natin pinaparating sa ating mga personnel. Personnel, sir. Apa. Yes, yung kanilang mga obligations. Actually, doon sa ating unit assignment, kung saan tayo naka-assign, doon sa table natin nakalagay doon yung ating yung functions, no? Diba? So ganyan, sa table ako. Kung ako ay Chief Public Information Unit Chief, dito sa harapan ng aking table, hindi ko lang mapakita, pero andyan naka-state yung function ng ang function ko as Chief ng Public Information Unit. So on and so forth hanggang doon sa pinaka mababang rank natin. So by that system, alam na alam ng personnel natin yung kanyang gawain. At naka-state din po 'yon sa kanyang individual yung IPCR natin, no. So pamilyar tayo sa IPCR. So naka-state doon, na-narrate po 'yon ng supervisor niya, and nag-meeting kasi yan silang dalawa kung ano yung kanyang target, ano yung kanyang dapat gawin doon sa kanyang designated pwesto para alam niya yung functions niya. And hindi lang naman doon, yung ating chief ng every unit natin ay may constant meeting naman yan, nag-uusap sila, and during yung mga flag raising ceremony natin, yung kaya ni speaker natin, no? So maraming mga avenue, maraming area, maraming time kung saan
pwede natin iparating sa ating personnel yung kanilang function at yung kanilang multitasking sa ating Bureau of Fire Protection. Okay, ay babatiin ko na yun, yung about the Philippine Public Safety Academy, which shall cater BJMP and Bureau of Fire and Protection Officers, sir. Yeah. Ito ay with the new law, no, na yung PNPA ay pinangasiwaan na ng PNP and na-detach niya siya sa PPEC. Ang Bureau of Fire Protection, ang ating Bureau of Fire Protection at ang ating BJMP ay nagkaroon ng kanyang sariling academy, no, yung PPEC nga, Philippine Public Safety Academy, which comprises two bureaus, the PFP and PNP and the BGMP, na nag-start na ngayong taon, no. So dalawang 2-year program ang academic nito, 2 years siya ngayon, and then ang participants nito ay sa Bureau of Fire, no? Sa Bureau of Fire, ang participants ay at least in service ang participants. So ibig sabihin, kasama doon sa academy ay previously fire personnel with the rank of FO1 to FO2. Hindi ka nakakamali, at least hanggang 27 years old, no parental obligation, ibig sabihin single. Yung mga requirements, mga height 5'2" and 5'4", no, sa male and female. Sa mga college graduate na talaga, sir. No? At least Hindi pa, sir, naka-pattern dun sa dati, parang sa mga academy talaga na mga hindi siya 70. Hindi pa, sir. Siya naka-pattern doon. If I can remember, no, ma-recall ko lang yung origin din ng PNPA way back 1978. Parang ganun din sila, no? 1978 ang first batch niya ay plus 80. Parang in service din yung kinuha nila. And then nag-evolve hanggang kumuha ng civilian. So, but hopefully, no, ito ay siguro later mag-evolve din, magiging 4 years, 3 to 4 years. I'm not sure kung anong magiging, if ang pananaw ko, kung ano yung nakakabuti sa Bureau of Fire, sa BGMP, as a whole, as the academy, it will surely evolve into kung ano yung mga magpa-pattern sa into structure of academy like PMA and PNP. Ayun. Sir, matanong ko naman po, meron po ba, sir, kayong nakikita pa na mga challenges or mga bagay na kulang at kailangan pa pong i-provide ng inyong ahensya para sa mas epektibo pa po na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan at komunidad sa buong Kamaynilaan, sir? With the advent of modernization of the Bureau of Fire Protection, na ngayon ay ongoing and to be implemented na yung modernization plan ng Bureau of Fire, it seems na na-cater na natin yung mga kakulangan, no? Sapat na, sir. Sapat na. So far kasi sa ngayon, nakikita natin na naka-lay down na yung plans and programs, pero may kulang pa. May kulang pa, pero andyan na. May kulang lang in terms of population to BFP personnel. Sa personnel na lang, sir, no? Yes, may kakulangan pa. Pero, sir, pagdating po, sir, sa mga kagabitan at kumbaga wala nang idadahilan yung ating mga personnel para hindi maging epektibo yung nila ng service, sir. So far, yun na lang numbers, no? We were talking of numbers lang. Pero nakalatag yung plano and programa, nakalatag. I-implement lang yung because the modernization plan is ongoing and to be implemented dito sa in future, no? Halimbawa, nag-create tayo ngayon ng may kakulangan tayo sa mga rescue kasi halimbawa, pag nasusunog yung isang high-rise building, wala tayo kung nasa roof deck yung tao, hindi natin sila ma-reach, no? So, mayroon tayong special rescue force na kailangan equip natin ng mga helicopter and
yung kulang pa yung ating fire truck ladders, no? Yung fire truck ladders na pag inangatin, umangat yung hagdanan up to mga 20 floors, no? So the purpose of that ladder is for saving lives, not only for fire suppression, kundi kaya maghagdanan siya, mataas siya. Ang purpose nun is for rescue operation. Para Okay, makapasok. partner, may I butt in, ano? Meron tayong mahalagang tanong dito. Pero bago yan, nais po nating ipaabot ang ating pagpapasalamat at pagbate sa lahat ng mga taga Bureau of Fire and Protection, no? Nagmo-monitor po sila. Hindi ko na sila iisa-isahin, pero nakamonitor po. Partner, mayroong mahalagang katanungan lang dito, no? Okay. Magkano na daw ang fire code free collection ngayon? Ilang percent ang nagagamit ng Bureau of Fire Protection NCR? So far, no, in terms of fire code fees collection, napakalaking ambag ng NCR doon sa ating total collection nationwide. Okay. Kasi napakalaki ng bulk ng establishments sa NCR. NCR. We have a total 2021, no? We have a total of more or less 355, 411 Collection. business establishments, no? Okay. NCR-wide po 'yun. So Ilang mayroon percent daw po? Ilang percent po daw ang nagagamit ng Bureau of Fire? Sa total NCR. collections po natin, 20% po yung ating ginagamit, no? Binabalik po yung Okay. may process po. Kasi magbibigay lang ako ng data noong 2020 hanggang recent, no? So, Go ahead. noong 2020 meron tayong 59 million na collection, no? And then 2021 meron tayong 1 billion, 75 million na collection. Then Nag-increase, just, sir. Nag-increase. yes, just recently umabot tayo ng 600 plus o 638, mga 639 million collection. So, mayroon pa tayong 6 months. So, more or less madodouble pa ito. So, ang 20% po nito ay binabalik sa atin for the acquisition of our equipment, mula fire trucks hanggang protective personnel equipment natin. Okay, partner, maigsi Sir- yung isang oras, ano? Maigsi isang Partner, oras. may huli lang akong partner kay sir. Sir, kumusta naman po yung ating mga fire volunteers, sir, natin, syempre. Dito po kasi, sir, sa Marikina, halos bawat barangay, sir, meron tayong mga fire truck at mga fire volunteers. Alam po natin na malaking bagay po ito yung meron tayong nakakatuwang, no? Kaya ano po, sir, yung gusto niyo sabihin? Partner, wag ka magmadali kasi may OT na naman akong 10 minutes. Sige. Tanong ko lang kay sir, ano po yung gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan na ibinibigay po yung kanilang oras para maglingkod at makatulong ng ating Bureau of Fire Protection sa mga ganitong pagkakataon, sir? Actually, nung umupo yung ating butuhing director dito sa Kalakang, Maynila, isa yan sa kanyang pinaigting na kampanya para magiging maganda yung samahan ng volunteer at yung ating BFP. Sa fire scene kasi, sa fireground area, binibigyan natin ng pagkakataon na ang lahat ay makapagtrabaho ng nasa ayos. Dahil imagine natin na ang at the end of the activity, ang concern po dito ay yung bahay na nasusunog ng ating mga kababayan. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na during fire incidents, nagkakabuhol-buhol ang ating kalsada, ang ating fireground because walang sistema na nangyayari. Nakita na natin yan previously. So ngayon, nagtatagpo tayo ng isang meron tayong in every city. So bumuo po ang ating buting director ng off-plan or isang circular na kasama po ang fire volunteer kung paano po ang kanilang function, ano ang coordination. So kitawag natin off-plan star na nag-evolve na ngayon, off-plan sambuhay ang tawag natin doon, na ang running card system ay pinapangisawaan ng pagtakbo ng bawat individual, maging ikaw ay bumbero ng national ng Bureau of Fire o ikaw ay isang volunteer, maging yan ay under ni ang local government, barangay man yan o Filipino-Chinese volunteer o yan ay sa isang establishment, ay sama-samang pupunta na sa isang sunog
At pagdating sa sunog, ay mayroong isang particular na sistema ang susundin. So, ngayon, ongoing po ang ating pagtabas diyan, tinatahay natin. Kasama din po ang inyong abang lingkod diyan sa pagtingin ng mga system na dapat nating ibaba sa field. So far, maganda ang result niya dahil lahat ng ang plano ng ating region ngayon ay ang lahat ng volunteer fire trucks natin, volunteer brigade natin ay mag-undergo ng ating training sa fire. At least Opo. yan, mga 5 days sa seminar yan, meron yang libro na susundin. And then magbibigay po ang fire department ng competency training sa bawat volunteer brigade na during incidents kayo lang yung allowed na pumunta sa fire incidents. Dahil pag hindi po naka-undergo ng training, hindi po natin alam yung do's and don'ts sa fire incidents. Tama, No? sir. At pag hindi ka nag-undergo ng training, medyo wala kang coordination sa sa fire brigade commander. So local po 'yun, no? Locally natin i-implement. Diba, sa Marikina. So ang city marshal natin diyan mag-implement noong noong programa natin. So sila mag-uusap sa ating hepe diyan, pati yung lahat ng brigades ng ating local. Bababaan po nila, sir, yung mga fire volunteers natin. Opo. Sila na rin po mag-train ng mga volunteer natin diyan. Opo. Opo. Malawak po kasi yung yung sakop ng ating program. Saka napakahalaga, sir, talaga na yung mga fire volunteer natin is talaga knowledgeable din, sir, sa ginagawa, sir, nila para sir hindi magkaroon ng problema dahil alam natin, sir, na meticuloso, sir, yung trabaho ng ating mga firefighters, di ba? Tama po. Actually, biblically, kung maalala niyo yung biblical ng Babylon, no? So, tinayo yung Babylon, ano siya kung Babylon yun sa Bible natin binabanggit. Nagtayo ng napakalaking gusali, pero they're not speaking the same language, no? Apo. O, hindi sila nagsalita isang lingwahe, kaya hindi walang napuntahan yung Kaya ito, ang iniestablish natin ngayon dito, ang gusto nating regional director ay magkaroon ng isang lingwahe sa isang fire incidents. Isang direction, sir, no? Hindi ng isang direction lang. Apo. Pero ang maganda, sir, dyan, nakakatuwang... Tayo magtutuloy-tuloy after nung ating break for 12 o'clock. Diyan lang po kayo, Fire Superintendent Kisto. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, mali pa rin pong nagbabalik ang Nyabang Likod. Kasama pa rin aking partner, Police Lieutenant Julius Criste, ang aming panauhin on behalf of the Director ng Bureau of Fire NCR, Fire Chief Superintendent Gilbert Dolot. Kasama po natin si Fire Superintendent Kisto, ang Chief PIO ng Bureau of Fire NCR. Siyempre, the man behind, the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, ang CDDS po ng Eastern Police District, Police Colonel Benliner Capili. Siguro we would like to acknowledge muna yung ating mga fire officers watching, no? Ang dami nila, no?
from Caloocan, kay Sheila, kay Gerald, kay Azel, kay Otto Espinosa Caloocan, Joseph Ambrosio from MCPS, kay FO1 Andrew Agora, sa Agora pala, San Juan. To all other fire officers na hindi po natin mababanggit, ano? Thank you very much for watching. Thank you po. Hanggang meron tayo sa North, Bagong Silang, Caloocan, Office ng CDDS, Eastern Police District. Okay, balikan natin si Fire Superintendent Kisto, no? Kanina partner, ano yung sinasagot ni Sir? Isingit na rin natin ito, no? Ano ang mahalaga ngayon sa ginagawa tungo sa modernization ng Bureau of Fire and Protection, National Capital Region, Sir? Go ahead, sir. Once again, good noon, no? Isa sa mga highlights na ginagawa ng ating regional director ngayon ay yung SDP, yung tinatawag naming strategic development plan, no? Yung Okay. modernization kasi kailangan may anchor natin yan sa ating mga plano. So to provide yung konkretong strategies doon sa mga problema natin at doon sa mga plano natin na nakahain na needs needs improvements. Itong strategic development plan ng NCR ay pinlano ng ating regional director, no? So may 12 components siya to answer lahat administratively and operationally, including procurement ng mga equipments, skill development ng ating mga personnel, yung ating selection ng recruitment personnel, no? So hindi lang basta, halimbawa tulad ngayon may recruitment process po tayo, hindi lang basta kukunin natin lahat na ang course ay isang course na, kundi ibabase natin ito sa ano ba ang pangangailangan ng ating field units o yung ating unit. Halimbawa, napakarami na pala nating mga medical practitioner, hindi na natin ma-cater para ilagay doon sa medical services. So ano ba ang kailangan? Halimbawa, baka kailangan natin ng mga maraming engineers para ma-deploy natin sa inspection, or baka kailangan natin ng mga doctors, o kailangan natin ng mga accountant to process yung financial management division activities. So, something like that, no? So doon pa lang sa tatawag natin recruitment pa lang, pinoproseso na natin lahat-lahat. Halimbawa, ano ba ang pangangailangan ng isang field unit sa halimbawa ang involved ay substation na kung saan ay may isang fire truck. So isang fire truck ay nangangailangan ng 14 personnel with one commander, no? So 15 sila lahat. Do we need to deploy female firefighters sa mga ganong fire truck? Yes, kailangan natin. But how about during their yung pangangailangan ba na pag sila ay bilang nanay, no? So hindi natin maiwasan na sila i-replace ng mga male counterparts natin. So something like that na pinaplano natin, no, sa ating unit. And Okay, partner, umabot na tayo dun sa ating oras, ano? So this time we will be asking from Fire Superintendent Kisto, no, yung kanyang parting message, and at the same time mensahe pa rin po, 5 tips na rin, partner, no? Sir, para sa please ating go mga ahead. kababayan. Sayang, no, marami pa sana tayong marami pa sanang gustong iparating yung ating regional office sa ating mga kababayan. Take two, sir. This coming days. We'll be happy na siguro next time po mabigyan po tayo ulit ng pagkakataon upang may parating sa ating mga kababayan. No? Mahalaga kasi itong programa ng Bureau of Fire and CR na malaman natin mga kababayan. Ito nga po, nag-uusap tayo. Internally kasi sa amin, we're pretty sure na yung programa ay maganda. Pero dapat ibaba din natin yung platform na ganito, napakaganda, no, yung social media platform natin.
with your program, natulungan po kami na may baba sa taong bayan yung accomplishments, program, kung gaano ba kaganda ang ginagawa ng ating Bureau of Fire sa Karakang, Maynila. So far, ang gusto na natin na lagi iparating sa ating mga kababayan ay isang ligtas na pamayanan, ligtas sa sunog, at ligtas na sa mga disaster, no? So, in terms of fire incidents o in terms of emergencies, paano ba natin matulungan ang ating mga kababayan? Hindi lamang yung ating mga kababayan, kundi maging tayo din na nasa serbisyo, no? Kasi ang sunog ay walang pinipili po. So, maraming incidents. Me, myself, ay nasunugan din. So, doon naman ako mismo sa bahay namin na masunog, pero wala akong magawa. No? Kasi wala akong fire truck doon sa aking bahay. So, isang malayo, nasa probinsya. Ang fire truck, it needs mga 1 hour pa, tapos bundok pa. So, sabi ko, wala tayong magawa. Kaya ang firefighting kasi is a combination of manpower and equipment, no? We need, dito lang sa PNP, the mere presence of PNP personnel can actually ma-prevent yung commission ng crime. But sa fire department, hindi, no? Kahit tambakan mo ng bumbero, kung wala kang fire truck, ay hindi mo masugpo talaga ang sunog. At kung wala kang tubig, ay hindi mo rin masugpo ang sunog. So it's a combination of manpower and equipment in the fire scene, no? So tandaan po natin yung may bigay lang po ako na tips, no, para during fire incidents maalala natin yung word na safety. Safety, no? S stands for sound the alarm. So during fire incidents, pag po tayong panic, just paganahin natin yung ating common sense. So kung may insidente, sumigat tayo ng sunog para katulad din yan ng katulad din ng may magnanakaw, so sigaw tayong magnanakaw para alam ng ating mga kasambahay. Para ma-alarma, sir, para ma-alarma sila. Yun yung pag-sound ng alarm, no? So huwag tayong mahiya at the top or lungs, sumigaw ng gano'n, no? So sound the alarm. And then yung A, advise natin or i-alert natin ang fire department. Kasi kahit na ang lakas ng sigaw natin, hindi, sabi ko kanina, hindi Superman yung ating fire personnel para marinig nila yan. So, kailangan natin tawagan yung ating local fire department, no? Tawagan natin, dapat alam natin yung, kami naman ay mayroong advokasya sa aming station na conspicuously, yung mga numbers natin ay andyan lang makikita, no? So, inform natin ang fire department na mayroong nasusunog sa ganitong lugar. Alamin natin kung saan lugar kasi minsan nagpapanik. Tumawag, sir, may sunog dito. Naibaba yung phone, hindi naibigay yung yung detalye, no, kung saan yung sunog, anong nasusunog. At least may idea sana yung ating operator para makapagpa-responde. So after that, yung F. So fight the fire. Labanan natin yung apoy. Usually ang apoy kasi nagsisimula lamang sa isang maliit na bagay. Actually sa spark lang nag-uumpisa, no? Kung electrical in nature yan, arcing lang spark lang. Minsan pag open flame, posporo lang or kandila. Napakalit lamang. Kaya lang dahil nga nagpanik tayo, tumakbo tayo, lumaki yung apoy. So kailangan fight the fire, no? Using medyo kinakapos na tayo sa oras, no? lang, ma'am, yung ina lang, no? Kasi yun na lang daw. Okay, go ahead. Yung isa. Idiretso mo, sir, hanggang Y. Pag hindi natin na apura yung apoy at lumaki, just evacuate, no? Evacuate the building. And then yung T, pag na-evacuate natin, try not to go back to the burning building. Kasi usually, may mahalagang bagay, binalikan, hindi na nakalabas. Yung Y, pag lumabas ka na, hindi ka bumalik, you're safe. You're safe. That's all. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Sir, maraming salamat po, sir, sa mga napakahalagang mga bagay na ibinahagi nyo sa aming programa ngayong araw to. Lalong-lalo na, sir, sa ating mga tagapakinig. Mabuhay ka, sir, at tunay ka isang ganap na lingkod ng bayan, sir. Salamat po. Lalo kay Ma'am Tori. Thank you very much. Thank you very much kay Fire Superintendent Roy Quisto, ang Chief PIO ng Bureau of Fire and Protection, National Capital Region. Partner, paalam na tayo. Okay, partner, dahil wala na tayong oras, hindi na ako babate. Kagaya ng dati, ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie. Sama-sama po tayo uling samahan niyo po muli kami sa ating programa sa susunod na linggo. Patuloy po tayo magpalain at ingatan ng ating dakilang Diyos.
So Magandang once tanghali. again, thank you very much sa aming tigapagtaguyod, ang Angel's Burger at ang PharmaServe. Maraming salamat to the man behind the lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, si DDS Police Colonel Benliner Capili, kay Ma'am Kat Capili, sa aking sa technical side, thank you very much. Siyempre kay Police Corporal Karen Canuto, gayon din kay Police Corporal Robin Barameda. Ito po ay inyong abang lingkod, Flori Gabitan. Muli po tayo magkarinigan, magkasama sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan.